Ano yung tatlong bagay na dapat meron ka for your glow up to be successful? Unang-una is disiplina. Okay, very important na may disiplina ka when you can show up regardless of whatever weather it is or whatever emotion you have. Okay? So sa disiplina na rin is nandiyan na yung consistency. Kasi ang glow up ay hindi overnight. Okay? Hagdan 'yan. Para kang umaakyat ng hagdan mga sisi ko. Hindi 'yan yung, next month glowing na ako. Hindi gano'n. Okay, kasi ang glow up hindi mo lang siya basta-basta pinipilit, guys. Nangyayari siya as long as deserve mo yung glow at pinaghihirapan mo. Okay. Number two is budget. Okay. Ang glow up, guys, ay hindi libre. Meron kang gagastusin diyan. Okay? So, pumapasok na dun yung consistency na eto bang glutathione na 'to, kaya mo ba siyang i-maintain every month? This is why I tell people that choose a supplement or choose skincare na kaya niyong i-maintain every month with your monthly budget. Okay. Number three is motivation. Okay. You should be internally motivated or intrinsically motivated. Bakit ko sinasabi na intrinsic? Okay. Huwag kang mag-aantay ng ibang tao ang magmo-motivate sa'yo para mag-glow up ka. Dahil ang glow up mo, ikaw ang magbe-benefit sa glow up mo, mga sisi ko. Sa glow up mo, mga sisi ko, ikaw ang magbe-benefit, hindi ibang tao, hindi family mo, hindi friends mo. So, kung gusto mo, gawin mo. Kung gusto mo, gawin mo. You can if you want to. Okay? So, you should be intrinsically motivated. Dapat ginagawa mo siya dahil gusto mo siyang gawin for yourself. See? So, yun yung tatlong bagay na dapat meron ka para maging successful ang glow up mo. Very important na magkaroon kayo ng glow up strategy. Okay. Ano nga ba yung glow up strategy? Yun yung pinag-iisipan mo kung ano yung mga products na gagamitin mo, i-maintain mo. Tapos, pinag-iisipan mo din kung ano yung mas practical na choice. Okay. For example, do'n tayo sa pagpapaputi ng kilikili, okey. Alam naman natin na kapag yung mga dio 'yan at saka cream, napakabagal magpaputi ng kilikili niyan. So, yung iba, mostly, especially sa mga influencers and artista is nagpapa-pico laser sila or pumupunta na sila sa skin station, sa Mink, kay Belo, tapos ipapa-laser nila para magpatanggal ng buhok, okey, or, pati yung para wala ng hair growth, ganyan, tapos, maputi na siya, see? Parang siguro 6 sessions, 8 sessions, maputi na siya. Compared sa cream na siguro abutin ka ng 1 year, 2 years, okay. Kaya you have to consider your budget. Okay, kasi if kunwari yung budget mo, okay, hindi pa kaya ng laser, sige sige yung mga deodorant muna, okay, or yung mga cream muna. So, expect mo na mas mabagal yung resulta. Okay. Kailangan mo talagang mag-strategize based on your budget. Kaya sinasabi ko na, very important yung money sa glow up, guys. Kahit ako may strategy rin ako, hindi ko lang kasi inaano, eh. Pero dun sa 2 years na nagpapa-glow up ako, meron din akong sarili kong strategy kumbaga. May mga inuna ako, may mga ihuhuli ako, depende yun sa money, sa cash flow, okey. So ganun ang gusto kong i-ano sa inyo, guys, kasi yung iba gusto nila madali ang glow up. Tapos wala naman silang plano, wala naman silang mga products na, "Okey, itong gluta na 'to i-me-maintain ko 'to for, as long as I can, hangga't kaya ng budget, or itong collagen na 'to, ito yung ite-take ko, ito yung i-re-repurchase ko every payday sale." So gano'n ang mag-strategize, guys, dapat nakasulat 'yan kasi honestly, like ako, nakasulat 'yan. Meron akong beauty notebook, inaaral ko 'yan, guys. Pati yung mga ano, types of collagen, ganyan, yung mga ingredients, ganyan, inaaral ko 'yan. Hindi lang 'yan basta-basta na bibili ako, talagang I really study beauty. Collagen is animal derived, meaning galing siya sa fish or sa cow. So that's marine collagen pag galing sa fish. Pag cow naman, that's what you call as bovine collagen. So another thing about collagen is hydrolyzed collagen increases the hyaluronic acid in the body. Okay, hyaluronic acid maganda din 'yan para sa skin. So isa rin 'yan sa mga ingredients na laging kasama ng collagen, and paborito 'yan ng mga Koreano tsaka ng mga Japanese when it comes to pagpapaganda. Kasi ang hyaluronic acid, guys, is for skin hydration. For skin hydration kasi siya, okay. So yun ang ibang facts about collagen. Now, iba-iba tayo ng brand na tini-take, guys, okay. So depende na sa inyo yon. Meron kasing mahilig sa powder. Ako, personally, mahilig ako sa powdered collagen imbis na yung liquid. Yung liquid collagen kasi may kamahalan siya. So, powdered collagen and then capsule. See? So, collagen is very important kasi as we age, nababawasan na po ang collagen sa ating katawan.
Collagen is the main structural protein of our connective tissues. However, as we get older, starting age 25 and up, nababawasan na ang collagen sa katawan. Okay? So, what are other factors na nakaka-affect? Bakit nababawasan ang collagen? Environmental factors, yung stress, okay? Yung oxidative stress. Kaya very important din ang glutathione. So, there are ways to increase the collagen in the body, okay? So, ano yung ways? First would be food, okay? Food intake ng collagen-rich food such as bone broth, yung mga yan, bone broth. So, mataas ang collagen content niyan. And then, another thing would be supplements. So, for example, kulang ang diet mo ng collagen, o di mag-supplements ka. Okay? Yung supplements ng collagen, it's the hydrolyzed form that you must look for. So, it should be hydrolyzed collagen. So, merong powder, merong liquid, merong capsule. Yung pinakamahal po is yung, ano ba yung mahal? Mas mahal ang liquid, guys, kesa sa, sa powder. Okay? At saka sa capsule. Okay? So, nakakatulong talaga ang collagen, especially sa ating skin health. Sa skin health, sa joint health, okay, sa hair, and then sa nails, kasi kailangan ng hair natin ng protein. Okay? So, yun guys. That's the things that you need to know when it comes to collagen. Okay? So, sana may natutunan. Tayong mga, nagsi-skincare at supplements, at least 2 years. Okay? Kasi yun talaga yung inano ko 2 years. Kung skincare and supplements ka, 2 years yung talagang makita mo na, visible as in yung glow, yung as in visible na glow. Okay? Pero, if you have a lot of money, no, yung parang ginagawa ng mga artista, pupunta sila sa skin aesthetic clinics talaga. Okay, yun talaga, mas mabilis. Pero, hindi siya mura, guys. Okay. Let's do the girl math. Okay, let's do a girl math. Oh. Sabihin na natin new white glutathione. Ang new white glutathione nasa 1.3, 1.6. O parang ganon, 1.3, 1.6 pang isang buwan na yun, di ba? O, sabihin na natin yung vitamin C mo, 300. Tapos yung mga sabon mo, lotion mo, tig 1,000 or 1,500. Pati makeup, 2,500. Okay. Yung mga artista, guys, or yung mga big influencers, hindi lang yun ang ginagawa nila. Okay. Pumupunta sila sa mga clinics. Ang isang session, kasi nagtanong-tanong ako dun sa derma, yung isang session ng mga drip, mga ganon, tsaka 5 to 3,500. Iba pa yung laser, yung mga pico, ganyan, pico laser, yung mga ultera, mga ganyan. Siguro abot ka ng, if talagang babudgetan mo, 10 to 15,000 per week. Pati nails at saka pati lashes. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa glow up, hindi siya nakukuha sa dasal. Totoo na meron yung inner glow, yung inaayos mo yung sarili mo, ganon. Tapos, nag-heal ka as a woman. Totoo yun. Pero pag hindi mo ginamitan ng skincare yan, tsaka yung inner glow mo, kapos yan. Madaling mawawala. Sa tingin nyo, yung mga kagaya ko na beauty affiliate, hindi ako gumagastos. Tingnan nyo to meron akong ganito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 ganito. Iba-ibang skincare brand, iba-ibang supplement, iba-ibang meron puro supplement, meron puro makeup. So magpakatotoo tayo guys, na kapag hindi ka bumibili ng pampaganda, talagang na lang 'yan. Hanggang imagination mo na lang yung glow up mo, hindi na mangyayari. Kasi akala nyo hindi ka ako gumagastos, yung mga tinetest ko, yung mga yan. Iba-ibang brand yan, mga sis. Yes, may mga PR package paminsan-minsan. Pero gumagastos ako. Malaki din, Kaya, sinasabi ko sa inyo, be realistic. Magpakatotoo tayo, guys. Let's be real. Let's be real, okay? Let's be real about the real cost. Ganun talaga, guys. So, totoo yun na kung gusto mo talagang gumanda, gagastos ka. Okay? Kasi, kahit tingnan niyo yung mga artista or mga tingnan niyo mga influencers, tingnan niyo kung magkano ang gastos nila. I mean, kahit hindi nila sabihin sa inyo kung magkano yung gastos nila. Tingnan niyo yung mga vlog nila na pumupunta sila sa Korea para sa procedures or pumupunta sila sa mga clinics para sa mga skincare nila, maintenance. So doon pa lang i-compute mo na magkano ang Ultera, magkano ang yung mga procedures na yung laser o yung pampaputi ng kilikili, ganyan. So doon pa lang sis, doon pa lang
Okay, kahit Marian Rivera ka pa sa ganda, kahit na sobrang ganda mo, lahat 'yan may maintenance, okay? So, if wala ka pa nga sa ganda nila ng mga gano'n, tapos doon pa lang sa ₱240 na gluta, medyo nag-aano ka na, "Ay, ang sakit." Okay. Sabi ko na nga is, "Wag mo nang simulan." Kasi wag kang maghahanap ng resulta kapag wala kang ginagastos. Totoo that I talk about the psychology of beauty 'no, pero ayoko magpaka-plastic na hindi ako gumastos. Gumastos ako guys, at medyo malaki din yung nagastos ko. Sa glow up, gagastos ka talaga. Okay. So, wag niyong ine-expect na hindi kayo gagastos. Kasi kahit anong panood ninyo sa amin, kahit na panoorin niyo lahat ng beauty podcast, makeup tutorial, blah, 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 if hindi ka bumibili ng products, paano ka gaganda, ate ko? Hindi ka pagagandahin ng holy water. Okay. Yes, pwede mong ipagdasal yung glow up mo. Pero si God makikinig lang. Hindi siya ang maglalagay ng collagen sa katawan mo. Ikaw ang bibili ng collagen. So bakit ko sinasabi yan? Ang dami kasing followers na, kunwari, nood-nood sila ng, gusto kong gumanda, gusto kong gumanda. Mag-check out, tapos magka-cancel. Oh. Ate ko, wala namang problema kung hindi ka mag-check out or mag-cancel ka. The problem is, wag kang magpanggap na gusto mong mag-glow up, pero ayaw mong gumastos. Kasi guys, sinasabi ko sa inyo, ako naka 6 digits ako dun sa 2 years na glow up ko. Libo-libo pa yun eh. Wala pa nga ako dun sa pinaka-glow as in yung ano kasi kung papagawa ko yung ngipin ko, that's 200, halos sabi ng dentist is 300,000. Yung 12 units lang yun. 300,000 yun. Ganun kamahal ang glow up mga auntie ko. Kaya nga I'm working hard every single day, no? Para matupad ko unti-unti yung mga dapat kong gawin. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, kahit yung mga kilala ko na nag-glow talaga, guys, libo-libo talaga yung ginastos nila. 6 digits talaga. Bare minimum na yun. Kung within that, mabagal na nga yun eh. Pero kung mayaman kayo, as in, at meron kayong 7 digits na ano, para sa glow up nyo, mas mabilis, di ba? Pero my point is, kahit anong panood ninyo sa amin, kahit anong tips ang makuha nyo, the truth is, bawat galaw mo dito sa mundo ay kailangan mong maglabas ng pera. Kasi yung mga free na, like for example, yung mga beauty routine na minimal ang gastos, yung alam magpahid ka ng gulay sa mukha mo, napakabagal ng effect nun, B. Abutin ka ng taon bago ka gumanda. Yung magtatanim ka pa ng aloe vera, ganyan. Sinasabi ko sa inyo, ako real talk ako dito. Kasi yung iba parang takot na takot gumastos eh. Sabi ko, wag na lang kayong mag-glow up. Ipasa Diyos nyo na lang yan. Tapos baka after 10 years gumanda ka, di ba? So, malay natin. Glutathione is the master antioxidant. However, bumababa ito because of chronic stress and also marami pang factors kung bakit bumababa ang glutathione sa ating katawan. So, ano-ano pa nga ba yung mga ibang rason kung bakit bumababa ang glutathione sa ating katawan? Second is aging. Siyempre, as we age, guys, okay, the aging process is not easy kasi maraming bumababa dyan. Bumababa ang collagen production, ang glutathione production, okay? So as we age, also humihina ang ating resistensya, no? Lack of sleep also decreases glutathione production and also sun exposure, okay? Pero yun nga, ang number one reason kung bakit bumababa ang glutathione sa katawan natin ay chronic stress. Chronic stress, stress sa buhay. Lahat naman tayo may stress, di ba? So anong solusyon diyan? Syempre, ako I take glutathione supplements. Your future self will thank you for when you do your glow up. Kasi yun din yung sinabi ko sa sarili ko 2 years ago when I really started seryosohin yung glow up. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko yung future self ko, yung mas payat naman, yung para namang kasya yung mga outfit na hindi ang laki-laki ng tiyan ko, ganon. Or, kasi I was overweight before. Okay. So I really struggled. I really struggled talaga. And the journey is not easy, it was tough. Pero alam ko na pasasalamatan ko ang sarili ko. It's very important for you guys to have a good mindset about a glow up. Kailangan buo ang loob mo kapag nag-glow up ka. Kasi there will be times na susubukin kayong tinatamad kang mag-exercise, tinatamad ka, technically, tinatamad ka. Okay. Pero, the great thing about a glow up is the reward na kaya mo pala. Okay. Kaya mo palang magpaganda. Okay. And it is possible even with minimal budget. Kasi honestly, ako naman is umabot naman lang ng 6 digits kasi ang dami kong trinay talaga na gluta. Kasi ang gluta guys, hiyangan siya. Hiyangan kasi ang gluta. Parang skincare din yan eh. Grabe, ang dami kong trinay. Iba-ibang brand. Palipat-lipat ako every 4 months, every 6 months.
Yung minsan nga every month, tinago ko na yung mga bote. Gano'n katindi. Pero yun yung isipin niyo when you're doing your glow up is, ano kayang klaseng tao gusto ko maging? Sino kayang klaseng babae? Anong itsura niya? Anong suot niya? 'Di ba? Meron pa nga akong napanood na podcast na kung gusto mo daw maging mayaman na babae, pumunta ka daw sa mga shops ng mga luxury, yung ibang mga dun sa mga shops na gusto mo. Tapos kahit mag-window shopping ka or kahit mag-ano ka na, ganito pala yung feel nung bag. Ito yung product na gusto, ito yung lipstick na gusto ko. Pagtingin mo 17,000 per piece. Okey. 'Di ba? Mag-manifest kayong mga bakla. Alam niyo ba mag-manifest? 'Di bale mag-ano ako ng separate topic about manifesting. What are 3 inexpensive things you can do to incorporate in your glow up? Okay. Number 1, early morning walk. Okay. We all know naman that sa glow up, movement is super important. And also, vitamin D is important. And yung sunshine din kasi sa umaga, hindi siya masakit. And then ang maganda doon is, nakakaganda siya ng mood, yung early morning walk. Okay. So, pumayat ka na, gumanda pa yung mood mo. Okay. Next is cold facial wash. Okay. Now, actually, ginagawa ko na ito noon. Nilalagyan ko ng ice yung panghilamos ko. Kasi nakaka-refresh siya. Tapos nakaka-soothe siya ng skin. Nakakaliit din siya ng pores. See? And yun din ang ginagawa ng mga Russian women. Actually, Russian women also do that. Mas grabe nga sa kanila kasi whole body. As in, cold plunges talaga. Ganun talaga katindi. Kaya lang, hindi talaga kaya ng powers ko kasi malamig na rin dito sa Baguio. Okay. Now, tip number 3 would be um, eating healthy. Okay. So, yung choices ninyo sa pagkain affects how you look like. Honestly, you are what you eat. Yun kasi yung makokontrol nyo din eh. Makokontrol nyo kung ano yung kinakain ninyo. So, are you more on fruits and vegetables? And alam nyo ba, meron akong TL noon. As in, pagbukas namin ng ref niya, kasi pumunta kami sa house niya, I mean sa apartment niya noon, puro prutas. Kaya pala ang ganda ng skin. As in, super ganda ng skin niya, super kinis, as in walang ka-pores, tapos super puti pa. Tapos pagbukas namin ng ref niya, puro prutas. Kaya dapat yung choices ninyo, alam niyo na, ayusin niyo na. Kasi guys, skincare and supplements really help a lot. But your lifestyle is also very important. So, sana may natutunan and don't forget to follow. The truth about a glow up is that you're not happy all the time, even if you look good. Even if you look good, you're not happy all the time. Okay. Yes, there's the quote na if you look good, you feel good. Darling, walang tao na laging masaya 24 hours and 7 days. That's not normal. Okay. So, even if the girl looks like a Christine Hermosa, I'm sure there are ups and downs. Okay. So, the thing though is to still show up regardless of how you feel and do the things that you need to do. Like for me, now I'm going to my workout at 4 p.m. and sabi ko, nakakatamad. But it's something that I do every single day. So I have to do it regardless of how I feel, regardless of my emotions. I have to do it because it's for my future self. It's a health investment to be able to work out, and movement is so important. Okay. So yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Is that you need to learn how to take action regardless of the emotion. Yung magbihis ka pa din ng maayos, mag-makeup ka pa din, even if you're not in the mood. Because it's easy to be not in the mood. I mean, we cannot control our emotions. We can only control our actions based on that emotions. 3 beauty tips from Slavic women. Tip number 1 is movement. Slavic women love to exercise. They love to move. They love sports. And as a result, na-maintain nila yung mga katawan nila. Always remember, guys, that when you're losing weight, calorie out must exceed calorie in. Okay. Basically, you must burn more calories than what you are consuming. And one of the ways to burn it is through exercise, whether it's walking, running, rock climbing, cycling, okay, dancing, you name it. Okay. Tip number 2 is they steam their food. So, Slavic women is all about healthy food. So, if you look at their diet, mas healthy yung diet nila kaysa sa mga Pinoy. Ate ko girl, mamantika ang Pinoy food. Yun ang napansin ko dito sa Filipino food. Sila kasi, they steam their food. I follow a model sa Red App and she shares
she shared that hindi niya fry yung pagkain niya. Lahat ng pagkain niya steamed. So my goodness, pang Victoria's Secret ang katawan ni ate ko, girl. Okay? So kung gusto niyo maging gano'n ka-sexy, you be very conscious with what you eat and how it is prepared. Tip number 3 would be using natural ingredients such as honey, yogurt, when it comes to your facial mask. Okay? So, mahilig kasi tayong bumili dahil it's easier to buy skincare na from, from the drugstore or from different apps. Okay. However, yung mga DIY, mas marami siyang magandang benefits sa skin kaysa sa mga binibili. Okay, so nasa inyo na 'yon kung anong preference nyo. See? So sana may natutunan kayo and don't forget to follow. Kung titignan mo yung closet mo, hindi naman lahat ng nandoon sa closet mo ay sinusuot mo. Usually, we have a few favorite items na lagi nating sinusuot. So, anong gagawin mo doon sa mga hindi mo sinusuot? It's either A, i-donate mo sa nangangailangan. B is ibenta mo. Okay? Kasi meron yung napanood ko, ewan ko kung Japanese ano din yun, yung sabi niya na kailangan tanungin mo daw kung ito bang item na 'to does it bring joy to me? Okay. Kasi 'pag hindi ka masaya dun sa damit na yon or ano, pwede mo na siyang ipamigay, okay. Of course, may mga ano naman na kokonti lang yung damit nila. So, siyempre exception to the rule na yon. I'm talking about women na gustong ayusin yung closet nila, see? So, yun din lang ang ginagawa ko ngayon, unti-unti ay, letting go na ng mga old items. Beauty gives you opportunities, especially sa work. And a good example that I can give you is South Korea. Have you ever wondered why South Korean women heavily invest in skincare even at a young age? And if you go to Korea or if you know a Korean person, they invest a lot of money on skincare. Why? Aside from the skin is the largest organ in the body, mahirapan kang makakuha ng trabaho, magandang trabaho sa Korea if you don't if you don't pass the beauty standards of South Korea. This is why many K-pop stars, many stars undergo enhancements or even skin bleaching. Okay? Kasi nga, mahihirapan kang makakuha ng opportunities kapag hindi ka pasado sa standard. So, mayroong negative and positive dyan. Depende kung paano mo siya titignan. It's either beauty gives hope or beauty gives pressure. Okay. Kasi kapag hindi ka pasok sa standards, especially sa isang highly competitive society like South Korea, is mapipilitan ka talagang mag-adjust. Kung hindi, wala kang oportunidad sa trabaho. Tignan yung mabuti kung gaano kadaming skincare brands meron ang South Korea. Okay. And yung mga sikat na influencer natin, guys, pupunta sila doon para sa treatments nila. Yung iba, as in, ganun talaga. Okay. So, yun lang. Beauty gives hope in a way that it gives you opportunities, especially for work and for business. Okay. Siyempre, yung mga babae, dinadagdag na nila dyan ng romantic. But for me, the reason why nagpaganda rin ako or the reason why I did my glow up is because of work opportunities and business opportunities. So, nasa yun na yun kung nagpapaganda ka ba para saan. Pero for South Koreans, ginagawa nila yon para they can survive in a highly competitive society. Dahil napaka-competitive po sa South Korea, guys. As in, parang China yan eh. Competitive din ng China. Pero competitive din ng Korea. So, basta yung mga bansa na ganyan. So, sana may natutunan kayo and don't forget to follow.